Kahit man nga po mga idol na ipanalo ng Los Angeles Lakers ang kanilang game laban sa Utah Jazz, marami pa rin ang hindi natuwa sa performance ng team buong game lalo sa last minute ng fourth quarter matapos ang sunod-sunod na turnover at ang kanilang missed shots. Mismong si Coach JJ Redick na ang aminado na isa ang Lakers sa mga worst shooting team ngayon. Pero ayon sa naging pahayag ni LeBron sa kanyang post-game interview, hindi rin naman siya nag-aalala sa kasalukuyang kalagayan ng team dahil darating ang oras na mas gaganda ang kanilang shooting. Ibinulgar nga nito sa media na ang dalawang game ngayon na kanyang napaglaruan sa Lakers ay parang warm-up o training camp lamang nito. Alam naman nga ninyo na simula nang magkaroon siya ng injury, hindi na nga siya nakasama pa sa kanilang practice sa umpisa ng regular season. Kaya sinusubukan pala nga niyang kunin ang kanyang rhythm at bumuo ng chemistry kasama ang mga bagong kakampi. And since nanalo ang kanilang team kahit hindi pa siya 100%, paano pa kaya kung tuluyan na nitong makuha ang kanyang full rhythm para sa Los Angeles Lakers? Samantala, dito naman, gigil nga ngayon ang Golden State Warriors na maputol ang kanilang 3-game lose streak at plano nila itong gawin laban sa Utah Jazz na kagagaling pa lang sa talo laban sa Lakers. Kaya pagkakataon nga talaga ng Golden State na samantalahin ang pagod ng mga player ng Utah Jazz sa kanilang back-to-back game. Pero bago pa magumpisa, may lumabas munang ang balita na hindi maglalaro dito sina DeAnthony Melton at Jonathan Kuminga na parehong nagre-recover sa injury. Hindi rin naman dito maglalaro ang sentro na si Al Horford dahil sa injury habang si Draymond Green nakalista bilang questionable. Sa madaling salita, kakalabanin nila ang Utah Jazz ng undermanned at kulang ang lineup. Kaya kahit gaano kahina ang Utah, kailangan pa rin dito na magseryoso ang Golden State lalo kulang sila sa front court na maaaring samantalahin ng Utah Jazz na mas sa magiging bakbakan nila para ma-upset sila rito.